Magandang umaga mga kapatid, muli tayo mag-aral ng banal na salita at sa pagkakataong ito ay sasagutin natin muli ang katanungan ng ating kapatid na may kinalaman sa virtual worship. At ang katanungan niya po ay ganito: Brother Bot, paano yung virtual worship? Paano natin magaganap yung breaking of bread at paano natin magaganap yung collection? Virtual worship, na tayo po ay nag-worship sa pamamagitan lamang ng pagharap natin sa ating mga cellphone o sa ating mga laptop, sa pamamagitan ng mga application kagaya po ng Zoom na po, at hindi po tayo nagkakasama-sama. Paano tayo magkakaroon ng breaking of bread? Ito pong breaking of bread ay utos ng ating Panginoon Kristo na dapat nating gawin. Katunayan, si Apostol Pablo nang sumulat siya sa Corinto, at mababasa natin sa 1 Corinthians chapter 11 verse 23 to 26, ay ipinahayag niya ito na ito ay dapat gawin bilang pag-alaala sa ating Panginoon Kristo, na at ang duration ng paggawa nito ay hanggang sa dumating siya. At ganito po ang sinasabi ng banal na kasulatan, For I received from the Lord what I have passed on to you. The Lord Jesus, on the night he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me. In the same way, after the supper, he took the cup, saying, This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it, in remembrance of me. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes. So makikita natin, pinahayag ni Apostol Pablo na ang sabi niya, tinanggap ko sa Panginoon, ibinibigay ko naman sa inyo. Ano po yung tinanggap niya sa Panginoon? Yung utos ng pagputol-putol ng tinapay at pag-inom sa saro bilang pag-alaala sa kamatayan ng ating Panginoon sa Kristo. So tinanggap niya sa Panginoon, binibigay ko naman sa inyo. Nang gabing siya'y pagkanulo, tumampot ng tinapay. This is my body which is for you. Do this in remembrance of me. Ganon rin po sa Sarah. Sabi niya, in the same way after supper, he took the bread saying, This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me. So bilang pag-alaala sa Panginoon, tungkulin na dapat gampanan ng mga Kristiyano ang pagputol-putol ng tinapay. At ang duration po nito, ang sabi, whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes. Sa pamamagitan ng ating pagputol-putol ng tinapay at pag-inom sa saro, ipinahayag natin yung kamatayan ng ating Panginoon Kristo. At gagawin natin ito hanggang sa hanggang sa dumating siya. Since na hindi pa dumadating ang ating Panginoon Kristo, ito'y patuloy na inaasahan ng Diyos na gagawin ng mga Kristiyano. Paano nga? Tayo po ay nasa virtual worship at tayo po ay hindi wala po doon sa isang place at the same time, kundi tayo po ay nasa isang place na tinatawag na kagaya ng application ng Zoom, no? Na tayo po ay nagkakaisa doon lamang po sa sa social media, no, sa internet, doon sa ating pong mga laptop o sa ating cellphone. Paano po magaganap ito pong tinatawag na breaking of bread? Ito po yung magaganap natin sa sarili-sarili nating tahanan. Tayo po, bago po magkaroon ng virtual worship, ay dapat naihanda na po natin yung tinapay at yung ubas o sa katas ng ubas bago po tayo makipag-worship na virtually. So, ang gagawin po natin sa time ng pagpuputol-putol ng tinapay, pwede na po nating sama-sama tayo. No, bagamat tayo ay magkakaiba ng lugar, ay makapagputol-putol ng tinapay. Yun ang dapat nating gawin. So, hindi ito imposible.
sapagkat hindi naman ito nagpapahayag ng lokasyon, kundi ang sinasabi ng ating Panginoon Kristo rito, do this in remembrance of me. Sa tuwing maaalala mo ang Panginoon, at ito ay nakaugalian ng alalahanin tuwing unang araw ng Sanlinggo, na mabasa natin sa Acts 20, no, verse 7, no, na nung dumating ang unang araw ng Sanlinggo, na ito yung dahilan kung bakit sila nagkakatipon. So sila ay nagputol-putol ng tinapay. At ganoon rin po ang dapat gawin ng bawat isa sa atin bilang mga alagad ng ating Panginoon Kristo na nakinabang doon sa kanyang sa kanyang kamatayan. Do this in remembrance of me till I come. Yun po ang utos ng Panginoong Diyos. So, makikita natin, ang tanong naman po dito ay paano namang gagawin ang collection. Ang problema po doon sa collection, meron po tayong misconception about giving, at ito ang problema. Kwento kayo sa isang pangyayari. May isang pangyayari sa time ng worship pagkatapos ng Lord's Table. No, sabi ng bata sa nanay niya, "Ma, bayad na." No, para bagang yung pong pagkain niya ng tinapay at pag-inom sa saro ay binabayaran. At ganito rin yung konsepto ng marami sa atin, ano? At tunaya, meron po tayo mga tinatanong ng mga kapatiran, "Oh, bakit wala ka nung linggo? Bakit hindi ka sasamba ngayon?" Ang mga sinasagot po ng ating mga kapatiran ay, "Hindi muna ako sasamba kasi wala akong pang-collection." Parang bang ang collection ay bayad sa pagsamba niya. Pwedeng sumamba dahil wala po siyang pambayad doon sa kanyang pagsamba. Hindi po ganon. Ang collection po ay individual responsibility. Responsibilidad mo sa Panginoon na alalahanin mo ang pangangailangan ng iyong kapatid. Kaya po may collection, dahil po ito sa pagtugon sa mga pangangailangan ng mga kapatid sa iglesia. At kung babasahin po natin doon sa 1 Corinthians chapter 16 verse 1 to 2, ganito po ang ating mababasa. "Now about the collection for the Lord's people. Do what I told the Galatian churches to do. On the first day of the week, each one of you should set aside a sum of money in keeping with your income, saving it up so that when I come, no collection will have to be made." So makikita natin dito po sa talatang ating binasa ay nagbigay si Apostol Pablo ng kautusan na tuwing dumarating ang unang araw ng Sanlinggo, ang sabi doon, ang bawat isa sa inyo. So ito ay individual responsibility. Ang bawat isa sa inyo, sabi, magbukod, magsimpan. So ikaw bilang alagad ng Panginoon, meron kang sa part ng inyong budgeting, no, bumubukod ka na at sumisimpan ka na, no, ayon sa iyong iginiginhawa. Sa ibang salin po, as the Lord prosper you. Kung paano ka pinagyaman ng Panginoon, ay doon ka magbibigay ng kalkulasyon, no, ng pagbubukod at pagsisimpan para sa ambagan. At ito makikita natin, hindi po ito bayad. Ito po ay ambagan. Bilang ambag mo sa pangangailangan ng mga kapatid na nangangailangan. So makikita natin, kaya ito ay hindi po ito ginagawa dahil nagsamba ka. Ginagawa mo ito, sumamba ka man o hindi, pagdating po ng unang araw ng Sanlinggo, gawian nila noon na ang sweldo nila ay unang araw ng Sanlinggo o Sabado, no? At sa unang araw ng Sanlinggo na nasa kanila na yung kinita nila, ang sabi ni Apostol Pablo ay gayahin natin
yung inutos niya doon sa mga iglesia ng Galacia na ang bawat individual ay ay nagbubukod na at nagsisimpan na ayon doon sa kanyang kinita para sa ambagan, para sa mga banal. At mapapansin po natin ito pagdating ko, tsaka ko kukolektahin. So makikita natin, so hindi po ito tulad ng pasanayan natin tuwing darating ang unang araw ng Sanlinggo. Bagamat ito ay inutos na tuwing unang araw ng Sanlinggo, hindi po yung church ang inutusan. Ang bawat individual, bawat isa sa inyo, ay magbukod at magsimpan ayon sa iyong kinita, ayon sa iyong igininhawa, upang huwag nang gumawa ng ambagan pagparian ko. So pagparian ng ating magiting na apostol na si Pablo, no? Si Apostol Pablo ay umiikot at sa bawat iglesia po ay nililikom niya yung mga tulong para sa pagtulong po. Ito yung konteksto nito, para sa pagtulong po na nun sa Jerusalem, mga kapatiran sa Jerusalem, na labis na naapektuhan ng kagutom. Bagamat ang buong mundo ay nagkagutom noon, pero siyempre ang labis na naapektuhan yung Jerusalem sapagkat sila yung unang nagsipagbenta ng kanilang mga lupa nung unang araw ng Pentecostes, na kung saan ay tumugon naman sila sa pangangailangan ng kanilang mga bisitang nagsaan doon sa Jerusalem. So makita natin, ito po ay individual responsibility. Sumamba ka man o hindi, ito ay dapat mong gawin. Pero siyempre, kung pagsamba mo sa tuwing unang araw ng Sanlinggo ay sumasamba ka, siyempre, dali mo na yung pera para sa ganon ay maibigay mo sa inyong treasury. Para sa ganon ay maipon naman ito para paghahanda sa pangangailangan ng mga kapatid na ating pong minamahal. So, yun po yung kautusan tungkol dito sa ambagan para sa mga banal. Ang sabi nga doon, tungkol naman sa ambagan sa mga banal, gawin ninyo ang tulad sa ipinagbilin ko sa mga iglesia ng Galacia tuwing unang araw ng Sanlinggo. Ang bawat isa maglaan ng bahagi ng kanyang kinita at ipunin iyon upang hindi na kailangan mag-ambagan pa pagparian ko. Yan yung ibang salin ng Biblia. Ito po ay nabasa natin doon sa Magandang Balita, Biblia. Yung ambagan para sa mga banal, ginagawa po ito ng nung mga kapatiran na lalong-lalo na yung merong kakayanan. Pero hindi nangangahulugan wala kang kakayanan ay hindi ka gagawa nito. Bagamat hindi inaasahan na kung wala ka namang kinita, hindi naman inaasahan mag-ambag ka. Pero tularan natin yung mga taga Macedonia. Ang sitwasyon ng mga taga Macedonia, yung mga Kristiyano doon, sila po ay mahirap pa sa mahirap. Pero dahil sa pangangailangan ng ambagan para sa mga banal, sinikap nilang makapagbigay din. At ito ay mababasa natin doon sa 2 Corinthians chapter 8, verse 1 to 5. At ang babasahin ko po ay Magandang Balita, Biblia. Mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang ipinakitang kagandahang loob ng Diyos sa mga iglesia sa Macedonia, na sila na matinding kahirapan. At ito'y isang mahigpit na pagsubok sa kanila. Ngunit sa kabila ng kanilang paghihikahos, masayang-masaya pa rin sila at bukas ang palad sa pagbibigay. Sila'y kusang loob na nagbigay, hindi lamang sa abot ng kanilang kaya, kundi higit pa. Ay alam ko ito sapagkat mahigpit nilang ipinakikiusap sa amin na sila'y bigyan ng pagkakataon makatulong sa mga kapatid na nangangailangan. At higit pa sa inaasahan namin, ibinibigay nila ang kanilang sarili una sa Panginoon at pagkatapos ay sa amin ayon sa kalooban ng Diyos. So makikita natin, ibinigay na example ni Apostol Pablo tungkol sa pagbibigay tulong sa mga pangangailangan ay ang mga iglesia
na doon sa sa Macedonia. No, bagamat sila'y naghihikahos, bagamat sila'y mahirap pa sa mga mahirap dahil sa kahirapan, ay bukusang loob pa rin silang nagbibigay dahil alam nila na kailangan ang pagbibigay na ito sa mas higit pang nangangailangan sa kanila. Sa mga tuwid, ang pagbibigay po ay ayon sa pangangailangan at ang pagbibigay po ay ayon sa iyong kinita. So ito ay individual responsibility ng bawat Kristiyano na siya po ay maglaan, magbukod at magsimpan ayon sa ibinigay na ginhawa sa kanya ng Panginoon, at upang sa ganon ay makatulong siya. So, hindi man siya sumamba, huwag niya ikatuwiran, hindi siya sumamba, kaya hindi siya magbibigay, sapagkat hindi po yun ang pinag-uusapan dito. Ang pinag-uusapan po dito, kaya po tayo may koleksyon, kaya po tayo may ambagan. Ito po ay paglalaan ng tulong. Iniipon po ito. Ito po ay paglalaan ng tulong para sa mga kapatid nating nangangailangan. Nangyari dun sa Taal, no? Kaya po tayo nakatulong sa Taal ay dahil po dun sa mga koleksyon ng mga kapatid sa iba't-ibang dako na ito ay ipinadala sa atin upang tayo po ay makatulong. Kami po dito sa aming bahay, dahil po ito tayo po ay nag-virtual worship, at pagtapos po ng mga virtual worship, kami po sa aming tahanan ay nagkakaroon ng home worship, no? Worship at home. At kami pong buong pamilya ay sama-sama nag-aawitan, nananalangin, nag-aaral ng banal na kasulatan, at nakikipagputol-putol ng tipapay. At kami po ay merong koleksyon. Ang aking mga anak ay may kinita, pinagyaman sila ng Panginoon, so sa kanilang kinita ay nagbabahagi sila, nagbubukod sila at nagsisimpan ayon sa kanilang giniginhawa. At yung unang araw ng Sanlinggo, sa aming pong pagkakatipon dito sa aming mga tahanan, kami po ay nagkakaroon ng ambagan. At ito pong ambagan ito, marami na pong natulungan ito. 3 pong kaso ng COVID-19 ang natulungan po natin, at iba pang mga nangailangan ng tulong. Meron po lumalapit sa atin dito na sila po ay nagigipit, at naaabutan rin po natin sila. Ayon po, doon po galing, doon po sa ating mga koleksyon. Kaya po, ito po ay pinag-uutos ng Panginoon. Katuwiran na hindi tayo sumasamba, kaya hindi tayo nagbibigay, hindi po katuwiran sa Panginoon Diyos yun. Sapagkat pwede natin itong gawin, at ito'y karapatan nating gawin, na ibukod at isimpan ang bahagi ng ating kinita na para sa gawain ng pagtulong para sa mga banal. So, sana po ay nakatulong ang video ito sa pag-unawa natin sa sitwasyon natin ngayon ng pandemya, na tayo po ay personal na hindi nakikita, no? Hindi tayo nakikita personal, pero tayo po ay nakagagawa pa rin ng pananambahang virtual sa pamamagitan po ng social media, na mga application na ibinibigay sa atin, na pwede tayo magkita-kita sa pamamagitan ng ating internet, at tayo po ay nakakasamba virtual. So sa ating pagsamba virtual ay napapakinggan natin yung ating guest speaker para siya ay mga pangaral sa atin. Pinakakain po tayo ng pagkain spiritual, at tayo rin po ay dapat rin gampanan yung pinagaganap sa atin ng Panginoon. Tayo po ay magputol-putol ng tinapay at uminom sa saro bilang pag-alaala sa Kanya, at gawin natin ito hanggang sa dumating siya. Ganon rin po sa pagbibigay po ay magbukod at magsimpan ayon sa ating iginiginhawa. So maraming salamat po sa inyong pakikinig, at sana po ay muli kayong natuto sa video ito. At sana po ay kung nagustuhan po niyo ang video ito, sana po ay press niyo po ang subscribe, i-press niyo na rin po ang bell, ang like, at i-share niyo na rin po ito pong video ito. At sana po panoorin niyo rin po itong napapanood niyo, no? Itong pong 2 video ito na tayo magpaalam.
Maraming salamat po sa inyong pagkikinig. Ito po si Nehemia sa UI at nagpapasalamat po ako sa inyo sa patuloy niyong pagtatangkilik ng video ito.